Pinoy Psychology Tricks with Kakang Totin. Ngayong narito ka na, ituturo ko sa iyo ang ilang sikretong hindi mo maririnig sa mga vlog, podcast o pamatalinong quotes sa Facebook. Ito ang mga psychological na diskarte na pinagdaanan na ng maraming henerasyon. Ginamit ng mga mapagpakumbaba para hindi mapaglamangan at ng mga mapanlikha para makaligtas sa gulo ng mundo. Kaya buksan mo ang tenga't isipan mo, anak. Dahil sa panahong to, kung hindi mo gagamitin ang utak mo, siguradong may ibang gagamit niyan laban sa iyo. Parinig muna bago prangkahan. Indirect criticism. Hindi lahat ng katotohanan dapat isigaw. Minsan, anak, ang parinig ay mas matalim kaysa sigaw. Paano mo gagamitin? Gamitin ang mga kwento, biro, at halimbawa sa ibang tao para iparamdam ang leksyon. Mas tumatagos ito sa mga taong sarado ang isipan. Halimbawa, may kaibigan kang laging late. Imbes na awayin, sinabi mong, "Alam mo, nakaka-proud yung mga taong laging nasa oras. Parang may respeto talaga sa panahon ng iba." Hindi ka nagturo, pero sapul siya. Dahan-dahan ka kung gusto mong pakinggan. Slow speech equals power. Ang tunay na may kapangyarihan sa salita, anak, hindi mabilis magsalita, kundi malinaw at may laman. Paano mo gagamitin? Kapag may sinasabi kang mahalaga, huwag kang magmadali. Hayaan mong maramdaman ng tao ang bawat salitang bitawan mo. Halimbawa, sa barangay meeting, nagsalita ka tungkol sa problema ng basura. Dahan-dahan, kalmado, buo ang boses. Hindi ikaw ang pinakamaraming sinabi, pero ikaw ang pinakakinausap pagkatapos. Tanungin mo muna bago ka magkwento. Let people talk about themselves. Ang bawat isa, anak, may bit-bit na kwento at gustong-gusto nilang may nakikinig. Kapag hinayaan mong sila'y magsalita, kusa silang mapapalapit sa iyo. Halimbawa, sa bus, nakatabi mo ang isang matandang babae. Inabihan mo lang siya ng tanong, "Saan po kayo pauwi?" At di mo mamalayan, isang buong kwento ang ibinahagi niya sa iyo. Sa dulo, binigyan ka pa ng turon. Tawanan mo para tumama. Humor as soft criticism. Anak, ang biro ay parang palaso. Kapag napatawanan mo sila, hindi na nila napansin, tinamaan na pala sila. Paano mo gagamitin? Kung gusto mong magpuna ng hindi kaaway ang labas, gawing kwela, gawing biro, pero siguraduhing totoo pa rin ang mensahe. Halimbawa, "Hoy, parang sweldo ko kausap ka, laging hindi dumarating." Tawanan. Pero kinabukasan, dumating na siya ng maaga. Ang totoong diskarte ay tahimik, pero matibay. Ngayong natutunan mo na ang ilang sikretong ito, anak, huwag mong abusuhin. Dahil ang dunong na ginamit sa panlalamang, bumabalik bilang parusa. Pero ang dunong na ginamit sa pag-iwas sa gulo, iyan ang tunay na lakas. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang mandaya para manalo. Minsan, ang tunay na matalino, nakaupo lang sa tabi, pero alam ang galaw ng lahat.
Bumalik ka rito kung gusto mong matuto pa. Ako'y matanda na, oo. Pero ang karunungan, habang buhay kong kayang ibahagi.